I would also say that fame is not everything. It's Amen. not everything. Amen. Oo. Hindi dahil kilala ka ng mga tao, masaya ka na. Amen. True. You can find happiness kung ano talaga yung purpose mo in life. That's why I'm so excited to go back to my studies. Sinabi mo kanina ang nakatulong sa'yo when you went to the States and then now you're still traveling. Yan yung isa sa mga nakatulong sa'yo for you to be okay. Aside from seeing a doctor, your medication, and traveling, ano pa yung tumutulong sa'yo ngayon for you to be at number 10, to be okay? Isang helpful na habit na I was able to develop is doing meditation. Meron yung mga high-frequency music online. And then after that, poposition ko lang yung sarili ko. Nakaupo lang. Tapos empty ko lang yung mind ko. Tapos from an empty mind, itatry ko na i-visualize kung ano man yung buhay na gusto kong maabot. I would always remind myself that I have the capacity to rewrite my story. Na kung may mga failures man ako from the past, I can always have a good beginning. Nakaka-help po siya. So you do that every day? Almost every day. Okay. When I have time. Minsan nga, hindi siya umaga. Minsan before ako matulog, ginagawa ko siya. And it feels better. Nare-realize ko din yung energy. It's very important. Kasi minsan pag pinapasok mo talaga ng negative energy yung utak mo, tapos minsan hindi mo na alam paano siya ma-stop, I do meditation. Okay. Kanina, before tayo mag-start, na-share mo na nagkaroon ka ng panic attack before going here. Ngayon, mas kaya mo na i-handle. Yes po. I think alam ko na kung ano yung gagawin ko after that. Yung also, it's very helpful din sa akin. Yung, kunyari, kasi hinahabol mo yung hininga mo eh. Like, I would inhale for 7 seconds, tapos 7 seconds din yung hold ko, tapos exhale din for 7 seconds. Parang yun yung nag-work sa akin, yung 7-7-7. Tapos hanggang, marirealize mo na, okay, parang kalmado na ako, I can think clearly now. Yeah. And you learned that from your doctor? Yes po. Isa din yun sa kanyang shinare sa akin. Kasi minsan, alam ko naman po may buhay din yung doctor ko. Minsan, Doc, ito yung na-experience ko. Help me. Tapos, yun, binibigyan niya ako ng reminders na next time mangyari siya, ito yung gagawin mo. You told me earlier, off cam to, tinanong kita, sabi ko, so Rabia, sa ngayon, hindi ka nag-work muna? Hindi Kasi you po. have a plan. Yes, I What's do your plan? have. It's a calling. Okay. And I'm so happy to share this to everybody, to let you guys know that I'm gonna go back to med school. And I wanted to become a doctor ever since. Siguro, isa din sa factor because I really wanna understand my situation right now. Okay. And aside from that, gusto ko din makatulong overall. Totoo naman, this industry, it really pays well. Pero I really wanna use my knowledge to help people. That's nice. Huge sacrifice kasi hindi din siya madali. I Ate know. Cha. Lalo pa you're a breadwinner. Yes. I mean, pagsasabayin mo ngayon ng pagtatrabaho at pag-aaral. Apa. I'm so also blessed na at least nandito na din ako sa point ng life ko na I think I was able to save enough. May mga investments na din ako. Yeah, some that's businesses nice. that would support my studies. That is At nice. ito po talaga yung gusto ko. Parang I've been praying for this. Feeling ko din, siguro isa din sa mga reason kung bakit nangyayari itong lahat. Kasi inaano talaga ni Lord yung Inaadya. Yes. Oo, na para ito muna ang gawin mo. Yes. Hindi po. ka nang hihinayang na mawawala ka sa showbiz for a while or nawala ka Sa nitong showbiz? nakaraan dahil nga sa pagpunta mo sa States, you have to fix yourself. Hindi, Ate Cha. Kasi feeling ko, nahanap ko din yung sarili ko. Hindi man perfect. Hindi siya yung perfect parang hero story na okay na ako agad. Hindi. Pero yung Rabia a few years ago, sa Rabia ngayon, I'm doing so much better. Nagkaroon talaga ng malaking improvement than how I see things, how I handle things. Dahil nagbakasyon ako at dahil nawala ako. And I would also say that fame is not everything. It's Amen. not everything. Amen. Oo. Hindi dahil kilala ka ng mga tao, masaya ka na. Amen. True. You can find happiness kung ano talaga yung purpose mo in life. That's why I'm so excited to go back to my studies. Yeah. And you know what? I know a psychologist na parang ganyan. The reason kung bakit siya nag-psych is she also went through depression and she wanted to study kung ano ba to nangyayari sa akin. And now she's very successful. And I do hope someday, di ba? I mean, I do hope someday yung pinagdaanan mo and once na nakagraduate ka na, marami ka ring matutulungan ng mga tao. Sinasabi mo kanina, iba na yung Rabia ngayon sa Rabia noon. Ano ba yung Rabia noon? Yung Rabia noon kasi parang hindi siya
tanggap ng failure. Parang hindi niya tanggap yun pag may parte na hindi perpekto. Pero yung Rabia ngayon, may awareness siya na hindi man lahat magiging perpekto, hindi man lahat kailangan i-rush talaga. Ang importante, naniniwala, mas positive na yung outlook ko ngayon. When it comes to a lot of aspects, all aspects of my life. Na Lord, okay lang, kahit wala pa muna ngayon. Kasi hindi pa din naman ako handa. Pero yung Rabia noon, Lord, gusto ko ngayon na, gusto ko ito na talaga, Lord. Mamadaling Rabia. Ngayon, mas patient na yung Rabia ang kaharap ko. Saan mo yan natutunan ngayon? Dito sa lahat ng pinagdaanan mo? Yes. Tsaka siguro kasi nga, ang dami mo ng pinagdaanan at tumatanda ka na din, na-realize mo na it's okay if I don't get it. Right? Hindi mo makokontrol lahat ng bagay at wag kang ma-stress about it kasi ang ending, ina-absorb mo lang din lahat ng energy at may impact pala siya sa mental health mo. Let it go, breathe, allow life to do its wonders. Alam mo, marami ako nakakausap na wala na sa pageant ngayon na sinasabi sa akin na pagka daw pumasok ka sa pageant industry, lalo pa kung sasali ka doon sa mga big events, titigil daw talaga yung buhay at mundo mo. As in, dun lang yung focus mo. That's true. That's true. Kasi ang dami mong efforts na binibigay. At parang yung goal mo talaga is to win. Yeah. So pag hindi yun mo siya na-achieve, hindi ka titigil hanggang maabot mo siya. And marami din yung mga aspects ng buhay mo na napapabayaan mo na dahil laser focus ka. And you feel like malaking factor talaga din yan of what happened to you with your anxiety and depression. And may mga kakilala ka rin, nakapareho mo mga beauty queens Mga din beauty na ganyan queens din na nangyayari. Yes. Marami din ako naging kaibigan na beauty queens na somehow, pag hindi nila nakukuha yung goal nila, they also felt lost, diba? And it's also frustrating kasi naubusan din sila ng funds. Ng pera. Correct, magastos. Kasi, yun talaga yung gusto talaga nila maabot yung corona eh. So, napapabayaan nila yung pamilya nila. Minsan, yung iba sa kanila, nag-aaral pa. Hindi na makabalik sa pag-aaral kasi, yun na nga, parang nakain na din sila ng sistema. Ano bang sistema meron sa loob ng pageant industry? Is it a good system or a not so good system? system? May mga pros and cons like other industries. Yeah. 'Di ba? May yung magandang aspect muna tayo is that it's really gonna change your life. It's gonna give you the opportunities na, oh my God, possible pala siya. Plus, makukonect ka sa mga taong dati pinapanood mo lang sa TV, di ba? Tsaka kung galing ka sa wala, feeling mo, yun na talaga yung success. Okay. Pero yung downfall niya naman, yung life mo nagiging open book na sa lahat. Yung buhay mo, especially pag Miss Universe Philippines ka, mainit talaga yung mata mo sa'yo to the point na people do expect you to be close to perfection. Kasi kung hindi, bashed ka. At nakakapagod siya. Like, ang sakit niya sa puso. Diba minsan, madali lang namang sabihin na, ay, okay lang. Already ako dyan. Oo. Pero may konting pain din. At lahat may pitik yun. pa rin. Oo. Nakaka-apekto talaga. What was the most painful or hurtful comment that you received online? Sinasabihan nila ako na I'm the worst Miss Universe Philippines. Kino-compare nila ako palagi, even pag may bago, kunyari, Celeste, nung hindi siya na kasama, yung na-unplace yung kaibigan ko, and then people are saying, mas tanggap namin kung si Rabia yung na-unplace. Yung parang ganun. So parang feeling nila yung top 21 na yun. Parang dahil dun lang yung naabot ko, parang hindi ko na-deserve respetuhin. Hindi madali yung mga comments na natatanggap mo. Pero nung time na yon, bakit pinili mo pa rin na magpatuloy sa pageant industry kahit ganun yung mga sinasabi ng tao at kahit mahirap? Kasi may kailangan akong buhayin. It's really because you wanted to provide for your family. Yes, Deep inside you, di mo ba naiisip minsan na baka talagang ginagawa mo lang siya to provide for your family, not because you want this life? Siguro po, yun naman talaga, if I'm gonna be honest. Kasi kung may iba lang akong option na it pays like this, tapos hindi na ako makikilala ng tao, yun yung pathway na kukunin ko po. You'll choose the private Rabia away from the limelight. Yes po. Ginagawa ko lang talaga to kasi kailangan pa. Kinailangan ko eh. So, pag dumating yung time na maging successful doctor ka, iwanan mo to lahat. Yes. Bye. Yeah, siguro Sana yes. dumating. Sana. If that will make you happy, if that will make you happy, and if will give you peace of mind. Alam ko naman na
grateful talaga po yung heart ko sa kung ano man yung Opportunities na naman natin. yung binigay Yeah. sa akin na buhay ng pagkapanalo. Pero hindi talaga siya madali, Ate Cha. Hindi. Ang dami mong lulunukin na kunyari hindi ka apektado. Tapos pag wala nang nakatingin sa'yo, breakdown. Yung kunyari, okay lang, wala, kaya mo yung joke, kaya mo. Parang yung insult, nakapaloob siya sa joke. Tapos after nun, parang medyo masakit yun Parang iba yung epekto niya sa akin. Oo. Pero sige lang, okay lang yun. So patong-patong din talaga siya. Indecent proposals during that time. Indecent. Alam niyo po, hindi ako nagkaroon ng indecent proposal nung Miss Universe Philippines ako. Okay. Siguro kasi mukha akong nene. Pero nung nag-artista ako, kasi siguro doon Doon na na-expose. nagkaroon? Meron. At nawiwindang ka. Medyo kasi syempre, some of these people, alam mong may asawa sila, di ba? Ang taas ng tingin mo sa kanila. Pero alam mo, para mabasag ko, even the temptation to say yes, Yeah. kinikwento ko agad. Sa Okay. mga kaibigan ko. Oo. Kinikwento ko agad. Alam to ng ex ko, lahat. Minessage ako ni ganito. He did send me like a private message. He did this, he did that. Para at least, wala na. Basag Paano na. bang offer sa ganyan? Yung tao mismo ang I magme-message wouldn't sa'yo? Or may yes, third may party iba. ba? Paano ba? May dinadaanan bang channel? Yung iba kasi, nagdidirekta na. So Ayoko they're naman gonna offer really money? Or they're... hindi naman kami umabot sa ganun talaga. Okay, pero or- feeling ko, hi, hello, indecent parang iba na to. Syempre, they're Mafe-feel married. mo mafe-feel mo. Pag Hindi, nag-aaya wag naman tayo na. maging Oo, ipokrita, oo, di ba? oo. Alam mo na, okay, especially yung presence nila, And that's not you. that's not me. And, nako, lalo akong malulugmok sa depression, I think. Tsaka hindi lang yun. Kasi you're very hardworking. Gusto mo yung pinaghihirapan. Well, that's true. Diba? Ganun naman dapat talaga. Pero I mean, may mga pumasok sa ganun. Shortcut life. Yes. But hindi ka na-tempt. Kahit pa ang dami sa paligid mo. I'm sure may mga kilala ka na gumanon na. Shortcut na oo, para marami gumanda naman. ang buhay. Pero iso kasi, ito Ate Cha, Oo. hindi dahil hindi ko siya ginagawa, parang feeling ko, I need to judge those who did it. Okay. That's true. Kasi That's true. parang, it's a different cross that you Yeah. carry. Oo. Hindi natin din alam kung ano yung mga naging options nila. I'm not saying it's right, because I don't believe it is right. But I have no position to, To I judge have no, them. yeah. Oo. And, Pero that's just not you. yeah, yes. And Bakit hindi mo siya gagawin? kasi it's gonna break my mama's heart. Isa din yun sa kung bakit ayaw niya ako mag-showbiz. Sinabi niya to kay MJ. Kasi natatakot daw siya na uuto-utuin daw ako ng mga artistang may asawa. Tapos, yun, yung parang mapapasok ka sa ganong industriya. And it's so hard. Yeah. Actually, it is hard. Because we also have needs, di ba? Makikita mo, yung iba, grabe yung lifestyle nila. And then ikaw, na nagtatrabaho na grabe, ito pa lang yung sa'yo. Nagkakanda na. Oo, Ito pa lang yung kaya mo. You can't help but compare. Yeah, Oo. there's always a comparison. Pero at the end of the day, may consequences lahat. Pag pinasok mo yan, imposibleng hindi lalabas. Imposibleng walang makakaalam. 'Di ba? Are you willing to face the consequences? That's nice. And Or- I mean, parang siguro yung ano mo rin, like, you stand on firm yung belief mo Yeah. Na Tsaka ako, magtatrabahuhan ko kung may gusto ako. Hindi tsaka ko ito dadaan sa talaga shortcut. Ate Cha. I don't mind. Sabi ko nga, love has no age. Totoo talaga, Yeah, has true. no age, I has mean, no if gender. single, walang masama kung That's gusto true, mo pero may mga diba? naligaw din sa aking matanda. Okay. Pero hindi single. Pero single, Okay, never okay, been okay. married, guys. It's safe kasi syempre nandito Ayun, ako. safe yun, Rabia, kasi single naman. Lalo pa kung Yes, ang I gusto, I mean, lalo pa kung ang gusto sa'yo is talagang maging wife ka or Yes, whatever. Pero naman. paano? Ayaw mo rin? Basta, May may mga- ano ka? Ayaw mo kasi ng syempre- politiko? Paano ba eksena? Hindi sila politician, Okay, in all okay. fairness. Okay. So, yung money nila, good money talaga. Okay. Parang I met somebody, ano siya, hindi siya Pilipino. Tapos yung age gap namin, 46 siya. Tapos Okay. ako 20, Yeah. 28 during that time. Tapos parang sabi ko, ay pogi nito, kamukha niya si Richard Gere. Tapos yung hair, white, not silver fox, pero he's Oo. good looking. Papakita Yeah. ko mamaya Yeah, yung picture. yeah. And ang galing niya magsalita, businessman, very stable. Tapos sinasabi ko, baka medyo, dahil may mga daddy issues ako, baka parang ako sa older guys. yeah. Siyempre, Oo. ikakapain mo din talaga kung para Oo. saan ka. Pero wala ka pa naging ex na Wala pa. mas malayo yung agwat sa'yo. Wala pa Pero po. during that time na nagde-date kayo nito or nag-getting to know each other kayo nitong guy na to, okay Parang sa'yo. pwede. Oo. Tsaka pagkasama ko siya, parang hindi siya, gets mo, parang
he's very well accomplished eh. Oo. Pero syempre, I'm sure, dahil parang 18 years nga yung age gap namin, maraming tataas yung kilay. Pero, no, of course Yeah. not. He's Like, never age been doesn't married. matter. Yeah. He's a cute As long guy. as it's true love. For me, hindi mo naman jojowain for money. yes. Kumbaga, true love ito. I don't think may tataas ang kilay. Sana. Pero it's really hard to establish a relationship because he's not from the Philippines. Okay. He's from Miami. And minsan nga magkasama na nga kayo, nagkakanda leche-leche. Paano pa LDR? Malayo. And ako, hindi talaga ako naniniwala. Ako, personally, I don't Hindi, think you don't na... believe in LDR. Yeah, it's hard. But you're not closing your doors. No. Okay. So oo. let's see. Let's wait and see. Kasi sometimes you'll never know. That's true. Diba? Hindi mo malalaman kung mag-work unless you'll try. Wow, si Ate Chacha talaga mapush ano. Pag ready ka na. Pag ready ka ready na. Alam mo, Rabia, I don't think tataas ang kilay ng ibang tao. Kasi hindi ka naman nila nakilala na pala jowa ka ng, alam mo yun, for money. You're not Ako that. talaga- Hindi ikaw yun eh. Tsaka, Ate Cha. Aminin man natin o hindi, meron talaga sa mga showbiz na alam natin na, uy, ang mga ginugusto talaga niyan jowain yung may pera. Yun, baka tataas yung kilay nila sa'yo. Pero, I mean, knowing you, Pero ate, Wala ka naman naging jowang- ako Ako yung Oo. nagbibigay. Totoo yan. mapagbigay ka. As in, todo-todo all out. Todo. Oh. Paano? Like, ano yung pinakamahal na nairegalo mo? Siguro, Hoy, Jeric, ano na? Kwento na lang to. Friends na lang naman to, Jeric. Tsaka kaibigan. Sa susunod, ikaw naman ang mag-guest tapos si Rabia pag-uusapan din natin. Oh. Hindi. Kasi I did it out of love. And hindi kita i-judge dyan. Yes. Kasi babaeng bakla din ako magmahal. Pareho Tsaka tayo. ang sarap niya. Especially pag mahal mo. Kung afford mo. At Yeah. di mo ninakaw yung pera, ba't hindi mo ibibigay sa taong mahal mo, right? O, so Siguro ano yung yan? ginawa ko, birthday niya. Surprise birthday niya. So Okay. I invited all of his families and friends sa showbiz, non-showbiz. Tapos nagpa-set up ako ng birthday party. So parang nakagastos ako ng 200K sa one night. Grabe. Pero I don't mind kasi... I mean, there's nothing wrong with it. Yeah. Don't feel bad about it. You love the person. I did. And when I saw him, he was so happy. I was like, yay, I did a good job as a Kumbaga, girlfriend. mahilig ka sa surprises. Yes. Oo. Parang, nag-start kasi yan, pasapatos-sapatos. Siguro, ganun talaga yung love language ko. Tapos pag nakikita ko na happy talaga sila, na natutuwa sila, I don't mind talaga spending money kasi yung money babalik siya eh. Oo naman. Pero yung moments na, oh my God, napasaya ko siya. And not just that, meron talagang ang language of love is ganun, giving. Yes. Right? That's Oo, true, may that's mga true. ganun. So, will you still be like that on your next relationship? Yung all-out magmahal. Yes. All-out Rabia. Walang takot magmahal. Kaya siguro hindi pa ako pumapasok ngayon kasi alam ko meron pang doubts in my head. I need to heal fully na walang, all or nothing. Sinasabi nga nila, it's either buong buo or wag mong papasukin. Mhm. So darating yung panahon na pag feeling ko ready na ako, baka more than pa yung Rabia in the past. Gusto ko talaga maging best version. At yun yung mamimit niya at masasabi niya talaga na blessing ako sa kanya ni Lord. Yun yung parang goal ko na pag pumasok ako at naging girlfriend ako, na may experience ng partner ko yung God's grace through me. Sarap. It will come. Sana. It will come. Hindi naman po nagmamadali. Oo naman. Hindi dapat magmadali. Bagets na bagets pa si Rabia. Oo, nasa kalendaryo pa rin si ate mo, girl. Sinasabi mo nga kasi sa akin kanina, eto, showbiz and pageant, ginawa mo siya because you want to provide for your family. Kung sakali man, hindi naman natin alam nga kasi kung ano mangyayari, meron kang project na gustong gawin bago mo iwan yung showbiz. Ano yan? Gusto ko talagang gawin, rom-com. Yeah. Sinong partner, if ever? Reach for the stars to, Okay. Why not? Crush Go, na go lang. for Sige, it, go for pipili it. na ako ng crush ko. Si Enrique Hill. Oy! He's so why pogi. not? He Nasa is TV5 na yan ngayon. Ang ating mga bossing sa Yeah. TV5. Freelancer po si Rabia ngayon. Enrique Hill, why? Enrique, parang childhood crush ko talaga siya. Okay. Kasi gusto ko yung mukha niya na parang wala siyang gagawing kasalanan. Oo, parang Siguro, bait-bait to. yes. He's really nice in Pero, person. I heard. In I also person, heard. on cam and off cam, he is really nice. Major crush mo siya? Yes, childhood crush. Naalala ko dati, nanonood pa ako ng ang luma nito, yung Budoy. Pero second lead siya doon. Yung parang nanonood ko. Gerald Anderson days, oh. Because of him. Tapos yung pangalan niya doon, BJ Benjamin. Ganun levels. Tapos, as in, naggugupit ako ng mga pictures niya. Tapos nilalagay ko sa wall ko. Ganun ako
Ka-Fanny. So, never pa kayo nagkaroon ng chance na magkakilala? Ay, nakakahiya. Oh my Baka gosh, sabihin Enrique, niya. if you're watching this, soon ma-manifest natin yan na Hindi. mag-work kayo together. I just saw him last, I think December, merong event yung TV5. And he's very nice talaga. I heard from good friends. Super duper He nice. is. And I'm so happy na, syempre, parang since bata ako, kung mamimit ko man siya, Ken, baka naman. Oo. Ang mga bossing sa TV5, ito na po ang pagkakataon para sa panibagong, ano tawag dito, love interest ni Enrique Hill. Pero mahirap ang acting, Rabia, ha? Ang hirap! More than hosting. Kasi nakapag-host ka na rin Yeah, ang hirap niya, DJ. Gagawin mo pa rin siya? Kahit mahirap? Kailangan talaga ng workshops. Dapat i-acknowledge mo talaga na it doesn't happen overnight na gusto kong mag-acting, okay ka na. Or kahit, ako nga, iyakin ako as a person, pero pag acting, hirap din ako ipalabas yung emosyon eh. Oo. So, it takes a lot of workshops, tsaka, ano talaga siya, practice, experience. Ito, last na lang. Mga few last questions na lang tayo. Grabe guys, hindi ko alam na parang more than an hour na kami nag-uusap. Sa sobrang sarap ng kwentuhan namin. As you continue healing, anong sinasabi sa'yo ngayon ng mom mo whenever you guys talk? Palagi na sa aking sinasabi na anak, kung pagod ka na, okay lang. Stop ka na sa pagtatrabaho. Palagi na yun sa akin sinasabi. At syempre may konting ano yun sa puso. Makikita mo yung mom mo na she's also been through a lot. Yeah, Single parent siya. I know. Na nawala din yung love of her life, yung dad na dapat partner niya sa pagpapalaki. Ang dami niyang pinagdaanan, pero wala po talaga akong masasabing anything na bad about my mom kasi napaka-generous niya. Kahit wala na siya, basta makapagbigay siya sa kapatid niya. And she would always remind me na dahil dalawa lang kami ng kapatid ko, magmahalan talaga kami. Kasi yun yung magpapasaya sa kanya. Ano sinasabi mo? Pag sinasabi niya yon, anak, tumigil ka na kung pagod ka na. And I'm sure hindi mo gagawin. Hindi. Oo. hindi. For them. Masarap lang din sa feeling na ma-realize mo na syempre yung pamilya mo na they also have your back. Yeah. Kasi marami din sa mga breadwinners, yung parang ubos na ubos sila kasi yung tingin sa kanila ATM. Yung tingin na hindi ka pwede mapagod. Yes. Na parang you can always provide. You can always give. Pero yung mama ko, kahit ganyan na po yung age niya, alam niyo po, nagnenegosyo pa rin po yun kahit maliit-liit. Nagbebenta siya ng mga alige na parang binibili niya, tapos magpapattern siya na ilang, pero palugi. Nagbebenta siya, pero minsan lugi siya. Pero sabi ko, okay lang yun, ma. Ganyan ginagawa niya pag hindi niya nabebenta yung alige paste na yun. Binibigay niya sa... You're very open to your mom. I am. Everything. Lahat. Kahit yung heartache ko po. Yeah. Nakita ko ng mama ko na umiiyak. And I'm sure di niya sinasabi sa'yo kung ano man yung mga pinagdaanan mong sakit. Mas masakit for her. Yeah. If there's anything that you would like to tell your mom, ano yun? Thank you for being really a role model. Kasi hindi mo alam man na every time may problema ako, ang iniisip ko na lang, yung mama mo nga, she's been through worst, pero nakayanan niya to. So palagi ko po yun binabalikan yung mga humble beginnings mo natin, ma. Hindi po ako magsasawang to provide for you hanggang maging donya ka na. Yun talaga yung promise ko sa kanya na ibibigay ko talaga yung life na deserve niya kasi marami siyang sakit na pinagdaanan sa buhay at gusto ko yung maging blessing ni Lord na kahit hindi man sila nag-end up ng tatay ko, at least kami parang we're beautiful mistakes. Kami ng kapatid ko. You are not a mistake. Because, I would always hear that when I was younger. Na, syempre yung mama ko, hirap na hirap talaga siya. And then, marinig ko yun sa mga kapatid niya na, alam mo, kung hindi ka sana nag-boyfriend na ganito, ganyan. Ito sana buhay mo. Yes. You're not a mistake. And I'm sure she's very proud of you. Of the woman you have become. Yes. And yun din yung reason why you're like that. You're very humble. No, kahit ang layo-layo na narating mo, Miss Universe tong kaharap ko ngayon, guys, pero di ako makaramdam ng, alam mo yun, ng kahit anong yabang kasi yung nanay mo rin kasi. Apo, 'Di ba? apo. Kung paano kanya tinuruan. Iba din po yung values talaga na galing probinsya. Yung palagi na talaga sa aking sinasabi na wag ka matakot mangarap, anak.
Alam niyo po, totoo talaga to. Wala na kaming pera, pero sa private school pa rin ako pinapadala ng mama ko. Ganun ang magulang. Yeah. Kahit mahirapan. Totoo po, kasi naniniwala talaga siya na yung education, it's everything. And totoo naman yun. Dahil nakapagtapos ako, naging confident ako sa sarili ko, na-represent ko yung sarili ko sa different industries, especially dito sa pagsali ng beauty pageant. Kung hindi niya po ginapang yung pag-aaral namin, hindi ko alam kung nasan ka. Mabuti na lang, ambisyosa yung nanay ko. Alam mo, wala ka pang love life ngayon, but the way you talk about your mom, excited ako maging mommy ka na soon. I'm sure you'll be a great mom. Sana. Parang isa din yan sa goal ko, Ate Cha, na parang I can't wait to become a mom. And I have so much love in my heart na sabi ko, pag naging mom ako, lahat ng mga hindi ko naranasan ng bata ko, ipaparanas ko sa anak ko. It's always like that. No, ganun eh. Pagka, alam mo yon yung mga, sabi nga nila ngayon, healing our Inner child. Ganyan yung mga nababasa natin sa post na kung ano yung mga hindi naranasan. I'm sure yung nanay mo, hindi niya naranasan din before. Yun din ang gusto niya maranasan yung magkapatid. Wow, congratulations on this journey of yours, and mas nakilala kita ng mas malalim ngayon. Sobrang thank you for sharing your story of healing, and I do hope, hindi natin alam kung kailan, I do hope maging number 10 na. Yes. Yung number 7 na Rabia ngayon. I'm praying for it. Is there anything that you would like to tell those people na kapareho ng pinagdadaanan mo? Don't be scared. It's okay not to be okay. Cliché man siya pakinggan kasi palagi natin naririnig sa ibang tao. Pero yung buhay kasi hindi siya talaga perfect. Pero maraming tao ang willing tumulong sa'yo. And if you're experiencing something, you have your friends, you have your family. Pero wag kang matakot lumapit sa mga eksperto, sa doctors, sa psychiatrists, to share your stories. Kasi yung iba, tinatago nila because takot talaga sila sa stigma. And up until now, kahit naman nag-post ako nun, Ate Cha, meron pa rin talaga. And for those people na tingin nila hindi totoo yung mental health issues, wait until it happens to you. Wag naman sana. Pero yun nga minsan hindi ka maniniwala hanggang mangyari siya sa'yo. At sana po mas dumami pa yung programs natin from the government that would help people with mental health issues. Kasi hindi din talaga siya madali. Siyempre, ito yun, mahal Mahal po, mahal. Oo. Tsaka yung medication pa lang. So, sana maging part din siya ng government natin. Thank you for saying that. I almost forgot, no? Kasi meron kaming ginawang documentary about it, and then we found out na meron naman ng tulong na natatanggap from PhilHealth for those people suffering from mental health conditions, pero it's not enough. Yeah, kasi yung outpatient walang tulong, yung one-on-one session wala ring tulong. Mahabang yung mga process siya. Rabia, yung mga papasok dun sa mga facilities, yung mga gustong pumasok, hindi rin kayang sagutin ng gobyerno natin. Meron tayong National Mental Health, yes, 'di ba? Pero I mean, yung mga mental health facilities na pribado, kunwari ikaw ay working, gusto mong pumasok sa ganun, hindi enough yung tulong na nabibigay ng gobyerno. So thank you for saying that. Sana mas tutukan ng gobyerno to. Kasi daming may problema. Ang dami po. At least ngayon, we have access din sa internet. Yes. We can reach out sa ating mga hotlines, especially for suicide prevention. Kasi mahirap po talaga siya. Especially pag nandun ka sa dark phase. Hindi ka talaga makakapag-isip clearly. Mm-hmm. But there's always hope. Things do get better, and it will get better, guys. It will get better for you. Yeah. It did. Alam mo, ang sarap mong tignan, lalo pag nakasmile ka. Well, thank And you. full of hope and joy. So I do hope the next time I'll see you, ganyan-ganyan ka pa rin, kaya excited. Kasi I think marami pang exciting things na mangyayari for you. Claim natin yan ngayong 2026. Amen. Thank you so much for sharing your story. Thank you, Ate Thank you, Cha. thank you. Once again, everyone, Rabia Mateo and From the Heart.